naniniwala po ba kayo na ang tao ay may hangganan? Lahat. Lahat ng tao may hangganan. Lahat ng bagay sa mundo. May hangganan. Oo. Ikaw ate, naniniwala ka na lahat ng bagay sa mundo may hangganan? Tama? Kasi mong brilyante nga na mahirap na ano yun, kailangan. Kahit sino mayaman na magsabi na siya ay makapangyarihan, marami siyang pera, marami siyang ari-arian, mamamatay din siya sa mundo. Tama? Paano natin napatunayan yan, sir? Na ang tao ay may hangganan. So, kaunti lang sharing ko sa inyo bago ko bigyan ng pangmerienda si ate. Kasi gusto kong kunin yung oportunidad na makapag-share ng Word of God sa inyo. Sir, sabi sa Hebreo 9:27, meron akong Biblia dito, pwede natin i-check. Sabi diyan, sa Tagalog na lang, itinakda sa tao na mamatay minsan. Ayan, ano yan eh, English yan. Oh. Pwede mo Oh, yan. itinakda sir na mamatay minsan sa tao at pagkatapos nun ay paghuhukom. Ibig sabihin po, temporary lang ang buhay ng tao dito sa mundo. Ano pong ibig sabihin ko kung temporary? Dapat sir yung natitira natin buhay sa mundo, ibinibigay na natin sa Diyos yan. Kasi hindi natin alam ang bukas. Yes. Ang sabi sir sa Kawikaan 27:1, kung hindi po ako nagkakamali, huwag natin ipagyabang ang araw ng bukas sapagkat hindi natin alam ang magaganap. May kakilala ka ba sir na kausap mo ngayon kinabukasan patay na? Meron. Meron kakausap? Chewing ko pa. Chewing? Diba, yung Sergeant Herming, no? Kausap Mag- lang namin kahapon. Yung nakarang taon yun, kausap lang namin kahapon. Pinabukasan. Kinabukasan doon, namatay. Matay. Nabangungo. So ibig sabihin, hindi hawak ng tao ang kanyang buhay. Oo. Kaya hindi tayo pwede sir, Hindi natin alam nila, di ba? hindi tayo sir pwedeng magmalaki, di ba? Tama? Kasi hindi natin alam ang buhay natin, hindi natin hawak. Diyos lang kasi ang pwedeng kumuha at magbigay ng buhay natin. So anong pinupunto ko lang sir sa ating buhay ngayon? Para medyo meron lang na ako maitanim sa inyo na salita ng Diyos. Na habang tayo nabubuhay sir, kasi tayo nagkasala sir, maliwanag, magkasala tayo eh. Ikaw ba ma'am, naniniwala ka na nagkasala ka? Lahat po ng tao ay nagkasala. At kailangan ng tao ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ano yung meron sir? Ha? Para Di ba? malinaw. Para Oh, malinaw. Para maliwanag. kasi kailangan natin yun ate. Tama ba? Naniniwala ka na kailangan ng tao ng kapatawaran sa kanyang kasalanan ate? Kasi ate, ganito yan. Kami nga, oh. Isama kami nito 3 years na. Pero wala kami, hindi kami nagkakanak. Bakit tayo mahusay ng programa ng nila? Mag-asawa kayong dalawa. May tao kami. Mag-asawa kayong dalawa. Saan kayo nakatira? Yan ang po sa ano. Kung palay lang. Sa Pampalay. Sa bukod sa pangmerienda na pwede kong ibigay, ito yung pinakamagandang regalo na pwede mong matanggap. Si Jesus. Kasi siya ang nagliligtas ng buhay ng tao. Niniwala ka doon? Ng Diyos ang hinihingi mo sa Kanya kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya. Pero higit doon sa material na bagay, ate, higit doon sa material na bagay, kailangan natin ng kaligtasan. Kasi pag namatay ang tao, may pupuntahan eh. Naniwala ka na may pupuntahan ng tao. Saan kaya? Hindi mo alam. Dalawa lang po. Kapag kinilala mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, sumampalataya ka, nagsisi, tumalikod sa kasalanan, ginawa yung kanyang kalooban, nagpatuloy sa kanya, gumawa ng kabutihan sa kapwa, nagmahal sa kapwa. Pag kinuha tayo ni Lord, pupunta tayo sa buhay na walang hanggan. Yun yung kanyang regalo sa atin. Pero kailangan tanggapin mo siya. Pero kung hindi natin siya tatanggapin, wala tayong Diyos sa buhay, wala tayong pakialam, saan po tayo pupulutin? Sa kaparusahan. Ang sabi doon sa apoy ng impyerno, doon sa impyerno po yun, yung sinatawag na. Doon dinadala yung mga tao na yung sa pahayag, Makakasala. sa Revelation 21:8, nakalagay po doon yung mga kasalanan ng tao. Na kapag hindi tayo nagsisi, may kalalagyan ng tao. So ikaw ba, willing ka bang
magbago, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Yes, tama, di ba? Kasi kung hindi, sabi dun sa John 3, kung babasahin mo 'yon, ang tao na hindi sumampalataya sa kanya, yung John 3:16. Narinig mo na ba yung John 3:16 natin? Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino ba yung tinutukoy na kailangan natin sampalatayanan? Ate, sino yon? Siya si Jesus. Sinabi mo siya kanina eh. Siya ang Diyos natin na kailangan sampalatayanan natin. Kasi kung hindi tayo ate sasampalataya, ang sabi ng Biblia, hinatulan na ang hindi sumampalataya sa Diyos. Ikaw ba sumasampalataya ka sa Diyos natin, kay Jesus? Amen? Ilagay mo ate sa puso't isip mo yon, kasi yung salita ng Diyos at seryoso ang Diyos na, alam mo ba kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo, i-transform niya yung kalagayan mo. Materially, pwede niyang i-change yung buhay mo. Pero higit sa lahat, spiritually, may sakit kasi ang tao eh. Spiritual cancer, may tinatawag na spiritual cancer kasi nagkasala ang tao. Tao. Pero din yung tao nagsabi ng bago, di ba? Pero nung pagkano. Yung wala kayong anak ng asawa mo. So anong kinabubuhay nyo? Nanlilimos lang kayo? Nag-i-start lang may trabaho yun. Ito, kalibot. Pero ikaw na minsan nanghihingi ka, nanlilimos ka. Pero pagkain mo ano namin. Yung pagkain ang hinihingi. So, yun lang ate na, anong pangalan mo? Alam mo Selfie. Rosel. So, Rosel, ipagpipray kita na mas makilala mo ang Diyos at tanggapin mo siya sa buhay mo. Alam mo, hindi aksidente na na-meet kita at huwag kang mahiya dyan sa mga dumadaan, no? Kasi walang kapantay yung buhay na walang hanggan na pwede ibigay ng Diyos sa'yo. Pag sinabi bang buhay na walang hanggan yun eh. Ibig sabihin, walang katapusan, ate. Yun yung kayang ibigay ng Diyos sa'yo kung sasampalataya ka sa Kanya. Ang tanong, sumasampalataya ka ba sa Panginoong Hesus natin? Laksan mo naman para marinig ko. Sumasampalataya ka sa Kanya. Willing kang talikuran ang kasalanan at magbago at sumunod sa Kanya. Amen? So ngayon,